Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:03 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Martes. 4 na po sa buwan po ng Agosto 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po ay umaasa na nasa mas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Nasamahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato. Sa napakarami pa rin po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning, si Radyoman na Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Lalaki patay matapos mabiktima ng pamamaril kahapon sa Barangay Tabiran, sakop po ng Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Tatlong bayan na sa Maguindanao del Sur ay dineklarang stable internal peace and security. Una sa lahat, headlines. Peace process sa BARM dapat ituloy matapos ang halalan ayon pa kay MP Ambuluto. Una sa lahat, headlines. Motorsiklo tinangay naman na sa loob ng isang opisina sa Isulan. Una sa lahat, headlines. Shabu naman na sabat sa tricycle driver sa bayan po ng Lambayong. Una sa lahat, headlines. 3.1 milyon na halaga ng shabu na samsam sa Lanao del Sur. Isa patay, isa arestado. Una sa lahat, headlines. Mga grassroots leaders sa pinapalakas ang papel sa pagpapaunlad ng Sultan Kudarat. Una sa lahat, headlines. Proclamation rally ng UBGP sa Lanao del Sur dinagsa kahapon. Pinangunahan po ni Chief Minister o pinangunahan po ni Alhaj Murat Ibrahim ng MLF Chairman at ng UBGP Chairman. Una sa lahat, headlines. 180 na sako ng bigas at na food packs ipinamahagi naman sa mga biktima ng baha sa Pigkawayan. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal. Impeachment trial kay BP Sara.
Pang-siyam na araw na kahapon. Una sa lahat, headlines. Bagyong Luis bumilis habang nasa baybayin dito sa Isabela sa Northern Luzon. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat. Pagbabantay sa Ebola outbreak sa Congo pinaigting matapos itong lumala. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga Facebook page sa viewer, good morning po sa inyo. Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo pa-updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa iba pang panig po ng ating kapuluan dito sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. At siyempre pa sa national, sa balitang national. Sa ating mga driver na sweet lover, mapya-mapita sa Canalagon Sun sa mga nagkakape sa umagang ito. Mas masarap kung parisan po ninyo ng masarap na pandesal. Kasama din po ang iba pa, yung kumukunsi o yung dudol o ng puto at bibingka. Good morning po sa inyo. Sa ating mga farmers na gising na po sa mga sandaling ito, good morning. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Isang kaso pa ng pamamarilan na itala sa bayan po ng Dato din Sinswat dito sa bagay ng Barangay Tabiran. Kahapon po ng umaga kung saan napatay ang isang motorista matapos ng pagbabarilin. Sa inisyal na impormasyon, sa kanyang biktima ng kanyang motorsiklo, nagdikitan ito ng riding in tandem at walang kabog-abog na pinaulanan ng bala sa iba't ibang parte po ng kanyang katawan. Dahilan para siya po ay binawian po ng buhay. Hinilalang biktima sa pangalang si John Salik alias Doy, na residente ng Barangay Tumig sa naturang bayan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng DOS PNP. Inalam kung anong motibo at kung sinong nasa likod ng pamamaril. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nanawagan si Bangsamoro Transition Authority Member of the Parliament Attorney Suardo Tengambuluto na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng peace process sa Bangsamoro kahit na tapos ang first Barma Parliamentary Election sa Setyembre. Anya, mahalagang bahagi ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro o CAB ang halalan dahil ito ay magbibigay daan sa pagkakatatag ng unang halal na Bangsamoro government. Ipiniliwanag pa ni MP Ambuluto na hindi nagtatapos sa eleksyon ang usaping pangkapayapaan. Kabilang pa rin sa mga dapat ipagpapatuloy ang normalization process, decommissioning ng mga natitirang dating combatants, combat transportation o transformation at pagbibigay ng socio-economic assistance sa mga komunidad na apektado noon ng kaguluhan. Ng radyo, unang balita. Oras natin ganap ng alas 5:11 na po ng umaga, oras atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa Balota. Pinangunahan kahapon ni United Bangsamoro Justice Party President at Moro Islamic Liberation Front Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang Grand Proclamation na rally ng UBGP sa Lanao del Sur na sinagawa sa barangay Bayan pa ng Binidayan.
Dumating sa venue mga residente at ang mga supporters mula sa iba't ibang munisipyo ng Lanao Sur at mga karating na mga lugar. Dumalo rin sa naturang pagtitipon ng mga party nominees, mga kandidato sa distrito at mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng UBGP. Nanguna ang binidayan o napuno ang binidayan gymnasium at ng mga paligid sa lugar habang patuloy na dumarating ang mga kalahok habang nagpapatuloy ang naturang programa. Ang Grand Proclamation Campaign ng UBGP nagsisilbing opisyal na pagbubukas ng kampanya ng UBGP bilang paghahanda sa First Barn Parliamentary Election na nakatakda ngayong September 14, 2026. Unang radyo, unang balita. Kapitya, gawin. Pero natin konting nawala sa para naman kay Allah, alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para naman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating lahat. Mula sa aking puso at sa buong liderato ng United Bangsamoro Justice Party, taos puso ka akong nagpapasalamat sa ating Lanao Executive Council sa pamumuno ni Brother Ali Suleiman kasama ang ating mga PFO commanders, brothers, commander, mga party nominees, mga kapwa po kandidato, sa ating mga organizers, mga kapwa po mujahideen, volunteers, at sa bawat isa sa inyong narito ngayon. Ang inyong presensya ay patunay na nananatiling matatag at malakas ang ating pagkakaisa. Paninindigan natin ito at tiwala sa United Bangsamoro Justice Party to United Bangsamoro UBGP. So ito ang aside from the More Islamic Liberation Front, ito ang magbabayin sa atin. Yung United Bangsamoro Justice Party, yung political party natin, officially recognized ng Philippine government, registered ng Philippine government, yung nananatiling partido natin, inshallah. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, formal nang idineklara bilang stable internal peace and security o insurgency-free ang mga bayan ng Dato Anggal, Bitimbang, Gindulungan at ng Talayan sa Maguindanao del Sur. Isinagawa rin ang symbolic signing ng declaration bilang patunay ng sama-samang pangako ng pamalaan, security forces at na komunidad na pangalagaan ang kapayapaan sa lalawigan. Dinaluhan ang programa ng mga opisyal mula sa militar, PNP, provincial government at ng Bangsamoro Transition Authority o PAPRO, Joint Normalization Committee, MILF, mga religious leaders at iba pang peace stakeholders. Sa kanilang mga mensahe, binigyan diin ng kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at maisulong ang pag-unlad ng mga komunidad. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, matagumpay na naisagawa nitong weekend ng mga bagong kasapi ng Bangsamoro Federalist Party sa Special Geographic Area ng BARM. Kabilang sa mga nanumpa sina Mayor Tonex sa Inalang ng Old Kabakan kasama mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga barangay captain. Si Malidagaw nanumpa rin ang anak ni Mayor Timan at ang kanyang mga kasamahan. Sa area naman ng Tugunan, pinangunahan ni Mayor Abdullah Abbas ang panunumpa kasama ang Sangguniang Bayan at ilang barangay captain. Nakisa rin na si Mayor Dato Puti Datoran sa tukuran ng Nabalawag kasama ang mga konsehal at barangay chairman. Samantala sa Kadayangan ay nanumpa si Vice Mayor Ostadso Jeffrey Namil kasama ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan at ang mga barangay captain. Sa pamudi naman nanumpas rin si ABC President si Narimbo at ang mga kapitan ng barangay na kanyang mga kasamahan.
Ayon na sa mga dumalo, ang aktibidad ay pagpapakita ng patuloy na paglakas at pagpapalawak ng suporta sa Bangsamoro Federalist Party sa mga bayan na sakop po ng Special Geographic Area. Bangsamoro Federalist Party from Central Capital. Those solemnly pledge to faithfully and willingly perform duties and obligations of my office. I will defend the Constitution and bylaws of the party. Having read, understood, and internalized the principles and precepts of the party. Do now, with a clear mind and a sincere heart, and in full recognition of the gravity of this commitment, freely and solemnly swear to faithfully uphold the party's declaration of political creed. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas, udag sumay ganap ng alas 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ato na pong tungin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan sa radyoman maestro, karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril kahapon dyan sa Tabiran. Kung saan isang lalaki ang nasawi sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sao. Una sa lahat, headlines. Ronda Presinto. Patay on the spot ang isang motorista matapos pagbabarili ng riding in tandem kriminal sa barangay Dabiran sa bayan ng Daturin, Sinsua, Maguindanao del Norte. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, batay sa paunang impormasyon na sa umano ang biktima ng kanyang motosiklong Honda Click 125 nang dikitan ito ng dalawang suspect at paulanan ng bala. Agad na bumulagta ang biktima at deklarang patay sa pinangyarihan ng insidente. Kinilala ang naturang biktima na si John Salik Arias Doy na sa hustong gulang residente ng barangay na dumog sa katabing bayan. Agad naman rumesponde sa lugar ang Daturin, Sinsua at PNP. Ngunit di na nila dinatnan ang bangkay na naturang biktima at agad itong kinuha ng kanyang mga kaanak upang mabigyan ng disyenteng libing ayon sa Islamic rights. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Unang Amen. radyo, unang balita. Salamat maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa radyoman Dato Jol sa kanyang report. Ronda Presinto. Patay ang isang tricycle driver matapos na pagsasaksakin ng di pa nakikilalang sospek sa barangay Kenram ng Isulan, Sultan Kudarat Province. Kinilala ng Isulan Municipal Police Station ang biktima na si Romel Bong Crodua, nasa hustong gulang, residente ng purok pagkakaisa sa nasabing barangay. Ayon sa pulisya, natagpuan ang biktima na duguan matapos humingi ng saklolo sa mga residente sa lugar. Agad pa siyang isinugod sa Sultan Kudarat Provincial Hospital, ngunit deklaradong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa tinamong mga saksak sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sospek at ang motibo sa naturang krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report muli TWG. Sinimulan ng ride shop para sa pagbalangkas ng drop IRR ng BLAC. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak
RMN Report. Formal nang sinimula ng Ministry of Labor and Employment o MOLE sa pamamagitan ng Technical Working Group o TWG ang 24 na araw na Right Shop para sa pagbalangkas ng Draft Implementing Rules and Regulations o IRR ng Bangsamoro Autonomy Act o BAAN No. 82 na kilala rin bilang Bangsamoro Labor and Employment Code of 2025. Nilalayo ng technical drafting activity na makuha ang makahalagang pananaw at rekomendasyon ng mga eksperto sa batas, resource persons, consultants at iba pang kinauukulang tanggapan upang mapino at mapagtibay ang mga probisyon na tumutugon sa patuloy na nagbabagong pangangailangan ng Bangsamoro workforce. Sa pamamagitan ng prosesong ito, inilalatag nila ang pundasyon ng isang legal framework na malinaw, praktikal at tumutugon sa mga pangangailangan. Layunin nitong maprotektahan ang mga manggagawa habang lumilikha ng kapaligirang magbibigay daan sa pag-unlad ng mga negosyo at sa pagsulong ng kaunlaran sa rehiyon, ani Director General Surab Abutazil Jr. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at kasamang Daisy sa balitang yan. Samantala magkapatid na kuha ng illegal na droga na umabot sa 3.4 milyon na halaga. Ating adakwan sa detalye sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto. Arestado ang dalawang lalaking high-value target sa drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARM, katuwang ang CPDU, CIU, Coast Guard at PNP HPG Bar. Alas 9:45 ng umaga kahapon sa bahagi ng barangay poblasyon sa Cotabato City. Kinilala ng PDEA-BARM ang mga suspect na sina Kaharudin Taya alias Lalang, 27 anyos taga barangay Baguados ng lungsod, at si Yasser Taya alias Tamtax, 26 anyos taga barangay Limbo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nasamsam sa transaksyon ng isang piraso ng orange foil bag kung saan nakasilid ang tinatayang 500 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 3,400,000 pesos. Na-recover rin sa mga suspect ang ilang ebidensya, isang sasakyang multicab at bypass money. Nakakulong na ngayon ang mga suspect sa PDEA-BARM Regional Office at maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9065 na isasampa laban sa mga ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Parid sa Impal. Diyan sa Tabiran, kahapon na diyan yung may binaril sir, malapit din ba sa inyong area? Sa Upper Tabiran, sa Kabuntalan, kay Bets Wagabla, kay Marvin Leon, kay Randy Santisa, Sinbay Adam, at kay Yadato Tuguto ng SPDA, kay Wahidakan Mamalapat, ng Kadayangan, kay Agata Sulaiman, kay RR Linas, sa bahagi po ng Labungan, pa-shoutout daw kay Andag Labasan at Antonio family watching from CRMC, kay Cap Gold. Shoutout from Barangay Captain ng Lower Mingading sa bayan po ng Alyosan. Good morning sa mga taga-Alyosan. Kay Raud Usman at kay Jun Kasan, kay Iskak Jerry Ismael. Pabati sa mga guro ng Balugo Elementary School sa Dato Montawal District Division ng Maguindanao del Sur. Ang pagbati galing kay Sir Eskak. Good morning sa Barangay Sangan General Salipada, Kipindaton sa Maguindanao del Sur. Kay Sir Dato Ali Abbas, watching from Tamuntaka 2 sa Cotabato City. At kay Sir Dato Uno-Oto Dimaukom ng Dato Saudi sa Maguindanao del Sur. Kay Abdul Sumagayan ng Layong Pagalungan, kay Aisa Abbas Mamak. At kay ng Simwayanen, kay Rihana Samad, good morning kay Bayang Makulusong Bintimbang Waya. Kay Dato Tong Waya sa Purok Bayalabi. Kay John Ray Leonardo sa Barangay Itaw, sako po ng South UP. Kay Mads Ambag, good morning. At kay Jainudin Hailon,
ng Esperanza. Kay Matwa Manguda, good morning po sa inyo. Oras natin mga kasama ganap ng 5:27 na po ng umaga. Oras na para tayo po ay humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Sa bawat barangay, sa bawat tahanan, may leader na handang maglingkod kailanman. Sa special geographic variation sandigan, sa Butch Malang, maaasahang kaagapay ng bayan. Mula sa tapang ng pakikibaka, ngayon ay kapayapaan ang dala. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Dapat magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Goodbye to me, Mansya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP! Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Ano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. For Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP, number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shake ang number 13 sa balota. UBJP, number 13 sa balota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking suwatan at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upong Gundila ay kasapun duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abog kandidato sa pagka-tradisyonal
kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko no sultanet sa bansa po. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa tanong nyaba at kamar itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, Partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota, Partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP. For Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam, kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labi-labi din sa sakop po District 5, Maguindanao del Sur. Saki so Watano, Suldo, si Anwar Alamada, alias Young Fighter, si Nugo na UBGP, so Imaylit sa mga kandidato sa District Representative, siya sa District 5. Niya ko number baluta na number 1. Number 1 sa baluta, UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap na ang alas 5:34 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman. Ngayong araw po ng Tuesday, may sesyon sa Sangguniang Panglungsod at sa Sangguniang Panlalawigan. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa CRMC at dito rin po sa Bangsamoro Government Center. Good morning po sa inyo sa downtown area, sa area po ng Poblasyon 5 at Poblasyon 6 sa Commercial District ng ating syudad. Good morning dyan sa bahagi po ng Joselim Senior Street, sa Bagsakan area, sa murang isdang halwan, mga isdang tabang, good morning. At siyempre pa yung gulay na napakamura dyan sa bahagi po ng Bagsakan area. Dyan yung nagkukompra yung mga kababayan po natin. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating Facebook page live kay Mine na Masukan Akan sa Manila, sa Green Moss daw, sa New Lower Bikutan, Tagig.
At sa kanyang may bahay, good morning kay Father Elmar Cortel sa UP. Sa Nuro, good morning Pads. Kumusta ka naman dyan? Kay Sahara Ganoy Oto, kay Samsudin Mama Saunda. From Ligawasan Municipality sa Special Geographic Area. Good morning! Sa Team Talipapa, kay Ate Jane, Kuya June Amisa, good morning po sa inyo. At kay Kuya Sarge Wanday at kay Kuya Rigor, good morning. Kay Mambay Mems Balaw, good morning sa RH sa 11 dyan sa San Pablo Village. Kay Sir Dats Aragasi dito sa RH 9, good morning. Dumako tayo sa iba pang detalye po nating balita mga kasama. Yun nangyaring pamamaril sa barangay chairman ng Cadiz sa bahagi ng Carmen sa North Cotabato na inambus po kamakalawa nitong weekend. Nagpalabas ng kanya pong statement ang provincial government ng North Cotabato, si Governor Emilio Lalatalinyo Mendoza, na kanyang maringkunon din ang magkakasunod na insidente ng karahasan sa probinsya. Kabilang sa tinukoy ng gobernador ang pananambang kay Cadiz sa punong barangay chairman o punong barangay na si Arnel Padillon Alyudin. At ikinasugat ng dalawa nitong kasamahan. Gayun din ang armadong konfrontasyon sa barangay Estado sa Matalam na nagugat sa alitan ng lupa at nagdulot po ng pagkasawi ng isa katao, pagkasugat ng isa pa at pagkalikas naman ng 100 mga residente. Binanggit pa ni Governor Lalatalinyo Mendoza ang pananakit sa isang college student sa Kidapawan City na anyay. Nakadagdag pa sa lumalang insidente ng karahasan sa lugar. Dahil dito, inatasan ni Governor Mendoza ang PNP at ang AFP, ang DILG at ang mga LGUs at iba pang kinaukulang ahensya sa napaigtingin ang operasyon na tugisin ang mga responsable at tiyaking mapanagot ang mga salarin. Nanawagan din siya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at pag-iwas sa pagpapakalat ng mga maling balita upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng North Cotabato. Unang radyo, unang balita. Abot naman na sa 3.1 milyong halaga ng illegal na droga na samsam ng Provar sa bypass operation sa barangay Lilod, Baclayan, Ditsaan, Ramain sa probinsya po ng Lanao del Sur. Inaresto sa operasyon ang 45 years old na si Musa Nahar. Umayog, isang tricycle driver at residente ng barangay Talob sa nasabing bayan. Ayon sa Provar, nakipag-transaksyon ng isang undercover operative sa suspect para sa bentahan ng illegal na droga na nagkakahalaga ng ₱250,000. At habang isinasagwang pag-aresto, umano'y nagpaputok ng baril ang kasamahan ng suspect na si alias Alnor at na nagtangkang tumakas na nauwi sa palitan po ng putok. Tinamaan ng suspect at ay dineklarang dead on arrival sa ospital habang walang nasugatan sa mga kapulisan. Bukod sa 466 na gramo ng hininalang shabu, nakumpiska din ng mga operatibang bodol money na may kasamang tunay na ₱1,000, isang Honda XRM at susi ng motor at lighter. Unang radyo, unang balita. Alas 5:40 na po ng umaga mga kasama. Sa iba pang balita, matagumpay na isinigawa ang kamustahan sa barangay Kapinpilan Covered Court. Nasako po ng Special Geographic Area sa area po ng Kadayangan na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa barangay ng Sambulawan at ng Kapinpilan na pinangunahan naman ni MP Butch Malang. Dumalo sa pagtitibon ng mga barangay health workers, kabilang ang mga BIPAT, Lupon, barangay health workers, barangay nutrition scholars, Bangsamoro nutrition workers at mga opisyal ng barangay. Layunin ang programa na pakinggan ang kalagayan ng mga barangay at palakasin ang koordinasyon upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Si MP Butch Malang ay kandidato sa partidong BFP sa unang distrito ng Special Geographic Area. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita,
Dumalaw si Sultan Dato Teng Utugumbila kay Basilan Vice Governor Jim Hataman Saliman. Sa kanilang maikling pagpupulong, tinalakay ang mga programang pangkapayapaan na suporta sa mga komunidad at pangangalaga sa kultura at tradisyon ng mga mamamayan sa lalawigan. Ayon pa kay Sultan Gumbila, mahalagang patuloy na dialogo sa pagitan ng mga tradisyonal na lider at ng lokal na pamahalaan. Anya, isa ang kanilang hangarin, isang payapa, maunlad at nagkakaisang basilan na ang paggalang sa kultura ng bawat isa. Itinuturing ang pagbisitang ito bilang positibong hakbang sa pagpapatibay ng kolaborasyon ng mga traditional na lider at ng Provincial Government of Basilan para sa mas mahusay na paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Unang radyo, unang balita. 5:43 na po ng umaga mga kasama, sa mga dagdag pa rin pong balita. Labis na nagpasalamat si former COMELEC Chairman Attorney Sheriff Abbas na tumatakbong MP sa unang distrito po ng Cotabato City sa mga dumalo sa karaban na isinagawa nitong Sabado dito sa Cotabato City na dinaluhan ng libo-libong supporters po ng United Bangsamoro Justice Party. Anya, hindi niya inaasahan na ganun karami ang sumama sa naturang karavan na umikot dito sa apat na sulok ng lungsod, na kung sana ay meron ding nagpakita ng suporta sa kanilang dinaanan na mga barangay. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat sa inyong oras, suporta at pakikiisa sa ating kick-off caravan. Ang inyong presensya ay malaking inspirasyon sa ating lahat. Habang tayo ay nagsisimula ng kampanya, ipakita natin ang pagkakaisa. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Sa mga dagdag pa rin pong balita kahapon, ang impeachment trial ni VP Sara ay nagpapatuloy sa Senado, na kung saan ay humarap dito yung COA ng Vice Presidente o yung nag-audit sa Intelligence Fund ng ikalawang Pangulo, na kung saan kahapon sa press conference ay sinagot ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang pahayag ni dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Roderick Wamil na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice Presidente na may confidential funds. Ayon pa kay Attorney Pua, sinagot lang ng nasabing testigo ang saklaw ng kanyang panahong nang siya ay nagtatrabaho bilang auditor, kung saan ito ay noong 2014 hanggang 2024. Anya, mari namang i-fact check ang mga dating Vice Presidente na may confidential fund na bukod pa kay VP Sara. Nabatid na binanggit ni Wamil sa nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara sa Senado na simula nang maupo siya noong 2014 ay wala naging confidential fund ang mga dating presidente na sina Jojomar Binay at VP Leni Robredo. Unang radyo, unang balita. Si VP lang, kung ang sinagot lang namang ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time, no, sa COA Igfao. So, kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents, aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact check that. I think may mga lumabas na rin na ganyan kamakailan, diba? Kung sino mga vice president may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in Igfao lamang. So I think the period was from 2014 to 2024 kung di ako nagkakamali. Unang radyo, unang balita. Samantala, sa mga nagbabalak na tatakbo sa barangay election kung sakasakaling matuloy o hindi, sa darating na Nobyembre mga kasama, kahapon sa sesyon ng Kamara ay ito po ay napag-usapan at nasa second reading na pala ito.
itong postponement para po dito sa barangay election ngayong darating na November, kung saan ay i-reset nila sa 2028. Aba, so 2026, 2027, 2 taon na. Aba, hayahay yung mga barangay chairman na papatapos yung kanilang mga termino. Dahil kung sakasakali ay ma-extend, aba, 2 years. 2 years na sila po magiging kapitan pa rin mga kasama. So, yan yung ating pakaabangan dahil kahapon ito po ay nasa second reading na ng Kamara de Representantes. Unang radyo, unang balita. 76, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028 for Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon. The Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras, ganap alas 5:48 na po na umaga. Tatak RMN. Balikan natin yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita mga kasama. Ating balikan. Sa Radyoman.web, sa drug personality ng CPDU, negatibo sa illegal na droga. Sa detalye sa Radyoman.web, abang Ronda Presinto. Formal nang naisampa ng City Police Drug Enforcement Unit o CPDO ang kaso sa City Prosecutor's Office laban sa akusado na nasa Kote Kamakalawa sa Mabini Street, Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Sa progress report ng CPDU, ang akusado na si Nur Hasim Ismail alias Asim ay negatibo sa droga at tunay na siya buwang na-recover sa kanya base naman sa pagsusuri ng Regional Forensic Unit o RFU-VAR. Dahil dito kasong paglamang sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 ang isinampa laban sa akusado. Kasalukuyan nga sa kulungan pa rin ng PNP Station 1 ang akusado at hinihintay na lamang ang commitment order nito para ilipat sa City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na Web sa balitang yan. Dakwa natin sa Radyoman Maestro. 3 talayan o 3 bayan sa MDS idineklarang stable internal peace and security. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak RMN Report. Formal nang idineklara bilang stable internal peace and security o insurgency-free ang mga bayan ng Datuangal, Midtimbang, Talayan, Ginulungan sa ginanap na symbolic signing declaration kahapon. Pinangunahan ang programa ni Brigadier General Edgar Cato, Assistant Division Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Commander ng 6th of 1st Infantry Unifier Brigade, Governor Datuali Midtimbang, Police Colonel Michael Chan Mangahis, Provincial Director ng Maguindanao del Sur Police sa Provincial Office, kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan at security sectors. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Governor Midtimbang na ang deklarasyon ay patunay ng matagumpay na pagtutulungan ng pamahalaan, security forces at mamamayan. Anya hamon ang pagpapanatili ng kapayapaan upang higit pang mapaunlad ang lalawigan. Binigyan din ni Brigadier General Cato na ang kapayapaan ay pananagutan sa bawat mamamayan at magiging matatag lamang ito sa pamamagitan ng pagkakaisa sa lahat ng sectors. Samantala, tiniyak naman ni Major General Jose Vladimir Cagara ang patuloy na pagsuporta ng 6th Infantry Division sa mga programang nagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan sa Maguindanao del Sur at sa buong Bangsamoro Region. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro. Ating balikan naman sa Radyoman Dato Jul sa kanyang report. Ronda Presinto. Nasamsam ng mga otoridad ang isang hindi lisensyadong baril at mahigit 54,000 pesos na halaga ng pinaginalang shabu sa inilatag na search warrant operation sa Sitio Lumayong, Barangay Kayaga, Kabakan sa North Cotabato. Na-recover din ng mga operatiba ang isang Armscor caliber 45 pistol na may magazine at 3 bala, gayon din ang 2 malaking sachet ng pinaginalang shabu na may tinatayang standard drug price na aabot sa 54,400 pesos. Hindi naman naabutan sa lugar ang target sa operasyon na kinilala si alias Leng at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Isa sa ilalim sa forensic at ballistic examination ang mga nakumpiskang ebidensya habang inihahanda na ang kaukulang mga kaso laban sa suspect na nananatiling at large. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Carmen. Unang radyo, unang balita.
Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala balikan natin sa Radyo Man Daisy sa kanyang report. 2 araw na pagsasanay sinagawa para sa mga kababaihang katutubo bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at mga responder. Sa detalye sa Radyo Man Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. 50 kababaihang katutubo ang lumahok sa 2 araw na training workshop na Indigenous Women as Peacekeeping Force and Responder na isinagawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA sa pamamagitan ng Special Public Assistance and Legal Aid Division o SPALAD sa pamumuno ni Minister Yamal Abdulrahman at sa pakikipagtulungan ng UNDP Philippines at Embahada ng Canada sa Pilipinas. Dinaluhan ang pagsasanay ng 50 kababaihang katutubo, 47 aromanan na manufu at 3 taduray upang higit pang mapaigting ang kanilang kakayahan bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at mga responder sa kanilang mga komunidad. Nabigyan ang mga kalahok ng mahahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM, First Aid at Basic Life Support o BLS sa pamamagitan ng mga praktikal na pagsasanay na isinagawa ng Bureau of Fire Protection o BFP. Nadagdagan din ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa women, peace and security na nakatuon sa mga mekanismo ng early warning and early response o EWR. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2 Suartres lumabas, 7:82, 5 PM naman at 2:16. Samantalang alas 9 naman na 2:05, 4 din naman alas 9 kagabi, lumabas sa 9198, ang tumoy 198. Sa milyones na pa premyo 645, nasa 15 milyon ang jackpot prize. Winning combination po natin 27, 29, 34, 08, 32, 36. Sa 655 naman, nasa 110 milyon ang jackpot prize. Winning combination 53, 02, 17, 44, 34 at 05. Congratulations sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning kay Emma Dapil. Kanyang binabati daw yung kapitan nila na si Kapa Sailon Kasan. Pagbati mula sa kanyang mga kapatid, Sukran Sir. Kay Violet Ningas Kapantuhan, kay Doc Margani Gomander. Good morning Doc. Diyan sa bahagi po ng Mahad, MB Bagwa sa Cotabato, Darussalam College. At kay Haya Abpi, good morning sa Kabasalan. Kay Juliano Andang, good morning. Kay Ibrahim Latif. Kay Mrs. niya na si Vice Ada Mastura Datumanong Latif ng Poblacion 1, good morning. Kay Taimad at kay Merlin Sanchez Geronimo. Balitang Showbiz. Update naman na sa mga Marites, balikan natin na si Radyoman Daisy sa kanyang showbiz. Bubuksan sa publiko at mga kaibigan ang burol ng veteran entertainment columnist at radio personality na si Jobert Sucaldito. Gaganapin ang burol sa Loyola Memorial Park na matatagpuan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Mula August 3 hanggang August 6, bubuksan ito para sa mga kaibigan at publiko na gustong magpaabot ng huling respeto at pakikiramay. Isasagawa ang cremation sa Loyola Memorial Park ng alas 4 ng hapon sa Huwebes, August 6. Pumanaw si Sucaldito sa edad na 65. Una itong ibinahagi nitong August 2 ng direktor na si Chaps Manansala. Talik na kaibigan ni Sucaldito. Sa isang mensahe, sinabi ni Manansala na dinala niya si Sucaldito sa Philippine Heart Center ngunit idineklara ng dead on arrival ang kolumnista. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at radyoman.webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapan this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po niyong Radyoman Michael Swan, Tatak RMN.